number 1 kong problema sa mga delata. Naghahalo-halo yung mga Jolly corn. Ayan, so magkaiba kasi yan sila. Merong kernels, merong whole, merong sweet. Ayun, so hindi marunong mag-differentiate yung iba kong stuff. Basta lang pareho yung itsura. So ngayon isa-separate natin. Kasi kapag kaganyan makalat at hindi naka-organize, mahihirapan tayong malaman kung ano yung konti na lang. Ayan, so merong kernels. Ayan, meron ding cuts. Nagkakahalo-halo kasi sila. So, i-adjust ko lang muna ng space tong iba para magka-space yung mga corn. Yan kasi yung mahirap guys. Kahit anong ulit kong sabihin sa kanila, hindi nila nakukuha yung dapat na mag-arrange. So ito yung palagi talaga halos paulit-ulit kung sinasabi sa kanila. Tignan talaga yung itsura. Kasi katulad nito, oh, itong mushroom. Kahit naman sa picture nakikita nakaslice. Itong isa buo-buo. Kahit hindi na lang basahin, kahit sa picture na lang tignan. Hindi pa rin nakukuha. Nakakalito din talaga kasi guys kung itsura or kulay lang yung pagbabasehan mo. Malilito ka talaga dito. Kasi parehas yung kulay ng mga lata nila. Sweet, whole, cuts, kernels, whole, kernels. Ayan, makikita din kasi sa sa drawing nila guys. Ayan, magkakaiba naman. Ito yung kernels yung buto-buto na lang ng mais, and then yung whole, yung buo na maliliit na mais, and then yung cut, syempre yung naka-cuts na din, and then yung sweet, ayan, merong pa creamy, parang naging soup style. Minsan din guys, yung mga inuutusan, hindi din alam yung kukunin, kasi yung sinabi lang, yung mais na nakalata. So, yung tinatanong ko na lang, saan nyo ba gagamitin? So, pag sinabing maha, yung binibigay ko yung sweet. Kung sasabihin pang chop suey, pwede naman yung whole, then pwede din yung naka-cuts. Dapat kasi yung din, kaya dapat yung mga tindera may initiative din na mag-offer or mag-suggest kung ano yung hinahanap, kasi babalik din yan kapag kamali. So, hassle na din kasi magre-report na naman sila ng merong return item. Tapos,
Tapos magpa-punch ulit. Ayun, magiging complicated na yung pag-punch. Ayan, hindi kasi siya pwede na palitan mo na lang kung ano, okay na yon. Hindi, kasi meron tayong system na sinusunod guys. Kung ano yung barcode ng kinuha, dapat yun talaga yung mapabawas. Kasi pag inventory niyan, eh nawala na. Tapos yung isa may sobra. Ayan. So ayan, katulad nito, meron pa naman tayong stocks ng mga corn. Marami-rami pa per klase. Ayan, na-differentiate na natin si kernel, si whole, si cuts, tsaka si sweet. And then kay mushroom, eto nalaman natin, isa na lang din siya. Kanina yung nakahalo-halo pa eh, hindi ko alam na isa na lang pala to. Tsaka ito dalawa, kailangan nating i-restock. So sa lahat, eh ito lang yung dalawa yung kailangan natin i-restock. Kasi ito eh apat pa naman yan. Ayan. So ayan guys, gumagawa ako ngayon ng listahan, no, ng bibilhin o yung mga kailangan nating i-restock. So number 1 ko na ginagawa pag nagre-restock guys, eh ina-arrange or inaayos ko muna sila from biggest to small size para mas madali nating ma-identify yung mga kulang na items or yung mga kailangan na nating i-restock. So dito, okay pa naman to. Ito lang yung kailangan natin. So pag nagsusulat tayo guys, eh kailangan nating ilagay yung complete name niya or at least lang man yung importanteng details lang, yung cream all-purpose flour, tsaka yung grams. Importante yung grams guys, kasi katulad nito, meron siyang 4 na sizes. Meron siyang 70 a 80 grams, 200 grams, 400 grams, tsaka 1 kilo. So kapag ka naglista ka lang ng cream all-purpose flour at andun ka na sa groceryhan, tatanong ka pa or tatawag ka pa kung anong size yung bibilhin mo. So unlike na nakasulat na yung grams, eh diretso ka nang kukuha. So yung isa na lang is 400 grams cream all-purpose flour. Pwede mo na siyang i-shortcut ng AF. I-ano nyo na lang guys, na i-minimize nyo na lang para hindi masyadong maraming isusulat. So yung ganito natin eh hindi masyadong nabibili. So dadagdag lang tayo ng 3 piraso kasi wala akong ano nito, panel, or wala akong company na nag-deliver niyan sa akin. Ayan, so next natin, ito baliktad to. Ang baliktad lahat. Ayan, nakaganyan. Dapat nakaganito. Yung ganitong gawain guys, pwede naman yung mga staff lang yung gagawa. Pero minsan ako talaga yung nag-double check kasi nga hindi ay dala check na din guys ng pag-ayos nila sa stante at saka dala check ng kung mabilis ba magbabawas yung items. Kailangan din nating i-monitor kasi pag hindi eh ipo-pull out natin yan, ipo-promo natin or magdi-discount tayo para hindi natutulog yung capital natin o yung puhunan natin, hindi natutulog sa tindahan. Kapag ka napansin mo na hindi fast moving guys or hindi talaga siya nabibili, it's either ibabalik capital mo na lang or tutubuan mo na lang ng konting-konti at ilalagay mo siya sa harapan para yun yung unang mapansin at makuha. Ayan, so pero bihira kasi guys yung binibili ko kasi sa tagal na ng tindahan namin, eh nalaman ko na yung mga best seller or mga hindi nabebentang items. So hindi ko na dinadamihan kasi yung iba guys kumukuha, hala madami masyado, so lagay natin sa ganito, tig-isang case. Hindi naman yan siya nauubos kasi guys sa isang linggo, sa 2 linggo. So yung capital mo or yung puhunan mo ay natutulog ng halos 1 buwan. So yung ginagawa ko guys, eh yung sa mga hindi masyadong nabibili, eh nasa 6-6 lang or 3-3 lang. Katulad nito, tig-1 kilo, 3 lang yung kinuha ko. Kasi sayang din, kasi ito, nasa 110 yung puhunan nito. Eh kung dinamihan ko to, nilagay ko to sa 12, eh meron tayong 1,000 pesos na natulog na puhunan. Eh hindi naman siya kaagad naubos. Itong 3 guys, hindi to siya nauubos kaagad sa 1 linggo lang. Siguro inaabot pa to ng 2 linggo.
hindi pa talaga tuluyan, siguro may isa pa lang natira nito, hindi talaga siya nauubos. So it's better guys na kung mag start kayo ng business, wag nyo munang damihan. Okay, yung alamin nyo muna kung ano yung nabibili talaga sa lugar nyo. Kasi yung sa akin before, dinamihan ko yung mga diapers. Tingnan nyo guys, ayan, ang dami ng diapers ko, hindi masyado yan nabibili. So tulog yung ibang kapuhunan dyan. Pero meron naman bumibili, isa or dalawa. Hindi talaga siya yung sunod-sunod kasi marami naman ditong tindahan na maliliit guys. Mas nabebenta sa akin dyan yung tig-iisang piraso lang. So ayan, most of the puhunan is andyan lang, naka-standby. Yung iba naman na puhunan nila sa mga nabibili, nire-restock ko na lang sa ibang items. Ayan, so i-share ko lang pala guys, may nag-comment kasi kung binibili ko ba daw kaagad yung benta, halimbawa, nahirapan ako mag-explain. Halimbawa, yung benta ko today, hindi ko kaagad yan binibili lahat. Kung halimbawa guys, nakunan ako ng 3 nito ngayon, hindi ko kaagad yan i-replenish ng 3 kaagad sa kinaumaga. Hindi ko binibili kaagad kung ano yung mga nabenta today, hindi ko binibili kaagad. Kasi minsan yung nabili nito, isa lang, alangan naman bilhin ko kinaumagahan kasi yun yung nabenta. Hindi yan siya ganun guys. So yung nangyayari kung ano yung nabenta ngayon, halimbawa meron pang natirang stocks, hindi, wag mo muna siyang i-restock ulit. So hayaan mo lang muna siya, and then yung nabenta mo ngayon, ibili mo ng bagong stocks. Pwede yung wala pa, pwede yung mga unang naubos, yun yung bilhin mong una, or pwede din naman guys na ilagay nyo muna sa bangko. Kasi importante din na may tracking tayo sa bangko, no? Para in case na gusto natin magdagdag ng negosyo, pwede gusto natin magdagdag pa ng maraming stock, ayan, pwede tayong manghiram kay bangko ng puhunan. Kasi mura lang naman yung interest ni bangko guys. Mas suggest ko sa inyo na kung mag-utang kayo, sa bangko talaga. So to make that possible guys, dapat may tracking tayo sa bangko. So yung benta natin, pag wala tayong mabili o wala pa tayong i-restock kasi nga marami pa, i-deposit na muna natin sa bangko guys. Wag nyo muna itago. Wag nyo itago sa cabinet guys. Wag nyo itago sa bags nyo. Ilagay nyo sa bangko, hindi para magamit ng bangko pang rolling, no, kundi para sa tracking nyo yan guys. Pag nakita ng bangko na moving yung bank nyo, mag-o-offer yan sila ng credit cards, mag-o-offer yan sila ng loans, which is makakatulong din sa inyo guys. So, pero depende sa inyo kung gusto nyo, kung wala kayong puhunan, ganun. In case lang naman, kasi katulad sa amin guys, hindi naman talaga araw-araw nagkukumpra o hindi naman araw-araw nagre-restock. So yung ibang benta guys, pumapasok talaga sa bangko, kukunin lang kapag kailangan. Ayan, so may movement talaga kami sa bangko. So ayan, so yung ibang puhunan natin dito, utang talaga sa bangko guys. Doon lang kami nag-uutang ni Madam Ten Gives kasi nga mababa yung interest at makaka-loan tayo ng malaki-laki by the time, kasi kapag good payer ka, nag-o-offer si bangko sa'yo ng much bigger amounts, no? Ayan, so kahit na pakonti-konti guys yung mga swipe nyo sa credit cards, wag nyo talagang ipa-due date guys, or wag nyo talagang ipa-penalty, or wag kayong magpalimot-limot ng bayad kasi importante yan, kasi bank tracking yan. Ayan, dyan nakikita kung gaano kayo ka-good payer kay bangko. At kapag ka napansin niya ni bangko, mag-o-offer yan siya ng malaki pang amount guys, which is yun nga, makatulong din sa negosyo ninyo. So meron din kasi mga iba guys na siguro iniisip nila na wag mo na lang bayaran yan kasi di naman tayo makukulong dyan, ganon ganyan, o tapos nagnenegosyo ka. Alam nyo guys, hindi nakaka-asenso yung pag-uutang nyo na hindi kayo nagbabayad. Parang ang bigat kasi sa na may tinataguan ka, may tinatakasan ka. Ayan, so much better guys na bayaran talaga yung mga inuutang natin, no, kahit pa konti-konti sa mga supplier natin. Ayan, kung wala talagang pambayad, hindi kayang bayaran, ibalik nyo na lang yung stocks kung pwede, para ma-minus. Ayan, at saka dahan-dahanin ng bayad guys. Huwag talagang taguan yung mga inuutangan ninyo kasi nga, sumpa yan siya sa negosyo guys. Hindi tayo aasenso niyan kapag may tinataguan tayo, may tinatakasan tayo. So, bahala dahan-dahan guys. Basta, meron tayong binabayad sa ating mga inuutangan, no? Kasi, kapag may kailangan tayo, doon din naman tayo tatakbo sa mga
uutangan natin. Kasi nga kung good payer tayo guys, mas nare-refer tayo sa iba or sa na good yung tracking natin. Ay, magaling magbayad si pautangin mo yan. Yung ganun good guys. So, kahit konti lang yung mga mga instances na ganyan, no? Malaking tulong din yan kasi na-refer ka sa iba. Sabi na ako nag-inom. Nagbuto ang speaker. Wala pa ang baliw. Sige. Ay, blow! Blow the candle. Gunitin ni tanan ha. Yay! Guna sila lum. Siya, ma-block just ka ani kay nag-sponsor na kag Jollibee. Pila imong pila imong sweldo. Sabi na ako naglinog kay nagbuto ang speaker. May gani dili tong kada happy mga birthday mo pa. Happy na. Ay, ato na magkaon na tama nang plastic.